Iyon, ito na naman tayo, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito'y tungkol sa napakayabang, napakasinungaling na vlogger na si Epipanio Labrador na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito na mga kababayan ha, nagyabang na naman itong si Epipanio Labrador. Yung nasa likod daw niya at sumusuporta sa kanya ay itong, yung mga politiko mga kababayan ha, ay itong si Pangulong Marcos Jr. at itong si Speaker Martin Bangag Romualdez mga kababayan. Nagyabang na naman ito mga kababayan ha, sa video na ito hindi niya na nabanggit itong Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, nanginig na po sa takot, naramdaman na ni Epipanio Labrador yung totoong takot mga kababayan. Alam ko naman na nagtapang-tapangan lang itong tao na ito. Nagkukunwari lang na matapang. Kasi nga, marami talaga nagsasabi sa akin, mga kakilala ko, kung matapang yung tao na yan, dapat nagtanggal na yan ng pismas. Bakit yung pismas niya, pabalik-balik nyo lang? Hindi nga siya nakabili ng pismas. Tapos, magpapakita siya ng pira. Sabihin niya, tumatanggap siya ng 80,000 per day sa kanyang mga supporters. Pero, pismas, hindi mapapalitan. Diyan natin malalaman, mga kababayan, na sobrang yabang nitong si Epipanio Labrador. Tapos ito hindi niya na binanggit itong Iglesia ni Cristo dahil nga nanginig na ito sa takot. Talagang naramdaman niya na yung pwersa ng Iglesia ni Cristo. Hindi pwersa na anong mangyari sa kanya. Yung pwersa ng mga membro na Iglesia ni Cristo na hindi nagpapatinag sa kanyang kayabangan na kunwaring matapang. Talagang pinuputakti po siya mga kababayan. Tinutuligsa po siya. Hindi ako membro ng Iglesia ni Cristo nakikita ako lang kasi na napakabastos ng tao na ito. Walang galang, walang mudo. Lahat ng kabastusan nasa katawan ng taong ito. Kung mayroon pang pinakabastos na tao, mas bastos pa itong tao na ito. Ito mga kababayan, binanata na naman niya itong si dating Pangulong Duterte. Wala na po siyang galang Naging presidente natin yan sa ating bansa. Pinaka-the best na naging presidente sa ating bansa. Tapos, alam nyo na, may edad na si Pangulong Duterte, binabastos niya pa. Talaga namang ang sarap tahiin ang bunganga nitong tao na ito. Kunwari ka pa, magyabang ka pa na nasa likod mo, itong si Pangulong Marcos Jr. na bangag. Parehas kayong bangag. Ikaw siguro yung sinto-sinto, ikaw siguro yung mongoloid. Hindi mo nga matanggal. Tingnan mo yung pismas mo. Ang sikip-sikip na sa iyong mukha. Lumulubo na yung mukha mo dahil sa hindi ka makabili ng pismas. Marami namang dahon dyan. Sana palitan mo muna yung pismas mo. Kaya maglagay ka na muna ng dahon ng saging. Medyo malaki naman yun. Kaysa paulit-ulit na yung pismas mo. Hindi mo mapapalitan, napapansin na ng ating mga kababayan. Kaya bago ka magyabang, bago ka tumutuligsa, bago ka magmura, ayusin mo muna yung sarili mo. Hindot kang tao ka. Huwag mo kaming pagyabang-yabangan. Sabihin mo pa, magbabayad ka na ng 20,000 para sa mga ulo ng vlogger na tumutuligsa sa'yo. Pumunta ka rito sa amin. Yabang-yabang ng tao na ito. Na ako mga kababayan na pinagmumura nitong si Pangulong Duterte. Bakit ba pinagmumura niya ito si Pangulong Duterte? Dahil alam niya na maraming supporters, maraming sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Maraming magagalit sa kanya, maraming pupunta sa kanyang YouTube channel. Katagalan ito, pag masalubong ko ito, saan ka tayo magsasalubong? Papasampal kita ni Pangulong Duterte. Sobrang yabang mga kababayan. Pero, yun na nga, sinasabi ko na ito'y talagang nagtapang-tapangan lang ito. Sumusuko na po siya sa Iglesia ni Cristo. Mga ilang araw lang mga kababayan, nakataas na yung dalawang paa, dalawang kamay ni Epipanio Labrador. Ito yung sasabihin niya. Wala na, suko na ako sa Iglesia ni Cristo. Sana patawarin niyo ako. Hingi ng tawa dito. Iiyak ito. Umiyak na ito nung tinuligsa niya si Vice President Sara Duterte.
Umiyak ito, humingi ito ng tawad. Kaya huwag kang magyabang-yabang na matapang kang hindot ka. Yun na nga mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Sana. Okay, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan, pero bago ang lahat, pinasasalamatan ko muna po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez na walang sawa po na talagang tumutulong po sa inyong lingkod Epipanio Labrador dito po sa ating programa ang Reaction Mo Birrada Ko. Okay, syempre sa ating mga iba pang mga kaalyado, no? At syempre lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa abroad na lagi po natin nakakasama at maging sa ating mga kababayan na kaisa po natin dito sa ating programa, no? So, sa araw na ito pag-uusapan po natin ito pong sinabi o pinalabas na naman nitong ni Digongyo, itong si Raulot Gagong diputang dating presidente natin. No, para maintindihan niyo mga minamahal ko mga kababayan kung anong sinabi ng malademonyo at gago si Raulong matandang ito. Eto't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. May ipinaabot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake o ba patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, sa kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong subayan. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City. Mahigit isang linggo bagong simula ng pangangampanya para sa eleksyon 2025. Dinaluhan ng mga senatorial aspirant ng partido ang naturang pagtitipon. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Sabi mo, bakla. So yun mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po. Gusto niyang palabasin na itong darating na eleksyon ay hindi sila bibigyan ng kumbaga patas na laban. Gusto niyang sabihin na para bagang alam nila na dadayain sila ng administrasyong Marcos, no? At yan ang gusto niyang palabasin mga minamahal ko mga kababayan. Yan ang gustong palabasin ng walang niya at gago si Raul at gagong talaga etong si Rodrigo Roa Duterte, no? Yan ang gusto niyang palabasin. Alam nyo, strategy na naman niya to para isipin ng taong bayan na inaapi sila. So awa effect na naman. Paawa effect na naman itong si Digongyo. Mga minamahal kong mga kababayan. Gusto niyang sabihin na para bagang alam niya na dadayain siya ng administrasyong ito. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi po yan kayang gawin ng ating mahal na Pangulo. Dahil kung gusto lang ng ating mahal na Pangulo na gamitin ang kanyang kapangyarihan para mawala sa landas ng mga Pilipinong inapi ni Digongyo, etong mga siraulong ito, di sana ginamit niya na yung kanyang kapangyarihan para mawala sa mundo yung mga katulad ni Rodrigo Roa Duterte at ni Sara Duterte na walang ibang ginawa kundi sirain ang ating mahal na Pangulo. Diba? So sabi niya, kagaya daw nung siya pa ang presidente, inutusan daw niya yung kanyang mga galamay na wag pumasok sa pananakot, no? So ano ibig sabihin niya? So ibig sabihin lang no, may kakayanan yung mga tao niya na manakot. Yes, may kakayanan, tama. So sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, mukhang hindi yata tumutugma ang sinasabi ni Digongyo sa kanyang pinahayag, no? Dahil kung alam nyo lang mga minamahal ko mga kababayan, nung panahon ho na siya pa ang Pangulo ng ating bansa, lahat ng pananakot ay ginawa niya para lamang matupad, magawa niya ang lahat ng mga bagay na gusto niya nang walang makakapigil. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Yun nga lang, sinita siya o inimbestigahan siya ng human rights. Anong sinabi niya sa human rights, di ba? Yun nga lang, inimbestigahan siya ng COA. Anong sinabi niya sa mga taga-COA? Di ba? Puro pinagtatatakot niya at hindi lang yung mga yon ang tinakot niya. Maging yung isa
o dalawa o ilan sa mga senador natin katulad na lamang po ni Richard Gordon. O ni Richard Dick Gordon, di ba? Isa 'yon sa nakaranas ng pananakot niya. Pero tignan nyo kung magsalita itong hayop na ito, itong siraulong ito, ay para baghang nagmamalinis na naman itong si Digongyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Napakagaling po talagang magmalinis ng tolongges na ito, ng hayop na ito, ng siraulong ito. Diba? Akala mo naman mga minamahal ko mga kababayan, walang pinapatay na libo-libo para sabihin niya yun. Ha? May pinatay ba? May pinapatay ba ang ating mahal na Pangulo? Ni isa wala. Hindi katulad niya. 30,000 katao ang pinapatay niya dahil lang sa kanyang katulonggisan, dahil sa kanyang kahayupan, dahil sa kanyang kawalangyaan, dahil sa kanyang pagiging jablo. Pero pag nagsalita, mga kababayan ko, tingnan nyo naman, hindi makabasag pinggan itong si Digongyo para bagang walang krimen na ginawa sa ating mga kababayan. Diba? Nakakatawa lang isipin mga minamahal ko mga kababayan dahil pag nagsalita itong hayop na to, talagang parang gusto niyang sabihin na aping-api sila. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung gusto lang ng ating mahal na Pangulo na apihin sila, matagal na. Pero hindi po yung ginawa ng ating mahal na Pangulo. Yung nga lang ginawa nilang paninira sa ating mahal na Pangulo eh. Pinatawad sila. Hindi sila pinansin, hindi sila ginamitan ng kapangyarihan para lamang, 'di ba? Alam niyo na kung sabi ko nga kung kay Digongyo 'yun mga minamahal ko mga kababayan, ginawa nila kay Digongyo 'yung ginagawa nila ngayon sa ating mahal na Pangulo. Nako. Katakot-takot ang mangyayari. Dahil alam naman natin kung paano ginamit ni Rodrigo Roa Duterte ang kanyang kapangyarihan sa kademonyohan, sa katarantaduhan, 'di ba? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, itong kanyang mga pinapahayag ay tila may plano po na paniwalain o pasakayin ang ating mga kababayan sa kanyang laro, no? Gusto niyang paniwalain, gusto niyang palabasin na kapag natalo sila, ibig sabihin lang ay hindi sila binigyan ng patas na eleksyon. Hindi sila binigyan ng patas na laban. Kasi ito, as ako nakikita ko sa nakikita ko lang, pag natalo ang mga manok, pag natalo yung mga tao, pag natalo yung mga inendorso nitong ni Rodrigo Roa Duterte na inendorso niya katulad ni Philip Tanga, na isang gago, isang buhaya, isang siraulo, 'di ba? Sasabihin niya hindi kami binigyan ng patas na eleksyon, hindi kami binigyan ng patas na laban. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, patas po lumaban ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung sino man ang traidor sa ating bansa, kung sino man ang walang niya, kung sino man yung gagot, si Raulo, walang iba kundi si Digongyo at wala nang iba. 'Di ba? Yung sinasabi niya, ano lang po niya yun. Parang gusto niyang palabasin na ganun ang ginagawa ng ating gobyerno pero wala pong ganun. Wala pong ganyan. Kaya wag po kayo maniniwala sa siraulo at gagong matanda na yan. Wag po kayo maniniwala mga minamahal ko mga kababayan dahil talagang siraulo yung siraulo. Sa lahat ng siraulo yan ang pinakasiraulo at gagong demonyong politiko na nakilala ko sa buong mundo. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, ayaw ko sanang bigyan ng reakto kasi ano na, pero sa nakikita ko malaki ang magiging epekto pag pinabayaan ko to. Kaya nagsasalita po ako ngayon. Kasi alam ko na sa puntong ito, sa sinasabi niyang ito, parang gusto niyang sabihin na may ginagawang hakbang ang ating gobyerno para ipitin sila, para hindi sila manalo o maging yung mga taong inendorso niya. Yan ang gusto niyang palabasin Kaya nga tayo nagsasalita dito para sabihin sa inyo na pakulunan naman niya yan. Style Tebes Style Tebes talaga. Yung kanyang mga galawan, yung kanyang mga sinasabi. Style Tebes po yun mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man, ako'y naniniwala na talagang ayaw na kasi ng taong bayan kay Rodrigo Roa Duterte at lalong-lalo na sa kanyang mga inendorso na halatang-halata naman na pera lang ang habol, di ba? Na halatang-halata naman na ang habol lamang nila ay para magnakaw sa pera ng taong bayan. Yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. Kaya sa tingin ko kung meron mang kakayahan, kung sino man yung merong kakayahang gumawa ng panggugulo, pananakot, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte.
siya lang yung katangi-tanging politikong may kakayanan na gumawa ng iba't ibang uri ng krimen. Dahil likas na demonyo at siraulot, gago, diablo yung taong ito. Diba? Kaya, wag niyo pong papansinin yun, mga minamahal kong mga kababayan. I-strategy na naman niya yan. Kaya, para sa akin, talagang expected na natin na wala talaga o palagay na lang natin sa 100% nasa 5% lang sa mga tao ni Rodrigo Roa Duterte ang maaaring makalusot. No? 5% lang. At yung 95% puro laglag yon dahil ang taong bayan ay mulat na sa katotohanan. Yan po ang katotohanan. Yun lang mga kababayan, ito'y talagang, ito yung taong abnormal. Sa totoo lang talaga. Yung mga pagmumura niya, yung mga banat niya, na wala na po sa talagang, wala sa hulog, yung pambabastos niya, talagang, hindi magtatagal itong tao na ito. Tamaan ito ng kidlat Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Dahil itong pangbabastos niya, kahit sino-sino na lang, yung kanyang pinagmumura, tatamaan ng kidlat to. Talagang maniwala kayo sa akin dahil lalong-lalo na nasa kagubatan siya, nasa puno siya ng mga kahoy. Madalas tinatamaan ng kidlat yung sumisilong sa mga kahoy, sa mga kagubatan. Ito mga kababayan, nagpapalakas lang ito ng loob. Inano niya na, tawag nito mga kababayan, nilihis niya na yung kwento. Tapos na siya sa Iglesia ni Cristo dahil nanginginig na nga siya sa takot. Takot na siya. Bumalik na naman siya kay Pangulong Duterte. Dahil nakapangikil na siya ng pera sa kanyang mga supporters. Dahil nga daw sa kanyang pagtatago, dahil hinahabol siya pa yung biktima. Wala namang ginawa sa kanya, yung Iglesia ni Cristo, walang ginawa sa kanya. Hindi naman siya binabanggit, hindi naman siya kilala. Kilala niyo ba itong mukha na ito? Yung mukha na yan na lagi nakapismas. Tingnan niyo yung pismas niya. Lumiliit na mga kababayan. Dahil nga sa hindi pinapalitan. Pag tinanggal ang pismas ito, sasampalin ko to Maniwala kayo sa akin. Sasampalin ko to ng harap-harapan Sobrang yabang nitong taong ito Sabihin mo na, ano ka? Instructor ka ng karate? Huwag kang magyabang. Magyabang ka, tutusukin ko yung mata mong dalawa Mabuti pag tinusok yung mata ko, may sunglass ako. Ikaw wala ka sunglass. Sobrang nito, sobrang hangin nito. Wala na pong ginawa itong tao na ito. Ito yung dapat hindi nyo paniniwalaan. Ito namang subscriber niya, iwan ko nung bakit. Sa bagay, mayroon talaga mga taong sinto-sinto. May mga tao talaga mas mabilis mapaniwala. Kunwari, magtapang-tapangan ka, matapang ako. Kaya ko si ganito, kaya ko. Pero pagdating sa actual, nagyabang pa ito na nakapatay na daw siya. Baka yung pinatay niya, baka baka tulog. O baka may sakit na. Ikaw, Epipanyo Labrador, kung wala ka mang magawang matino, may mga kahoy dyan. Kumuha ka ng mga kahoy. Tawag nito yung panggatong. Mag-ipon ka ng maraming panggatong. Ipunin mo. Tawag nito, ipapatong-patong mo yung mga maiipon ng panggatong. Tapos kumuha ka ng papag. Yung panggatong sa ilalim mo ilagay, tapos humiga ka sa taas ng papag, tapos sindihan mo. Para talagang matauhan ka. Sobrang yabang mo, sobrang bastos mo. Pero napakaduwag mo naman. Minsan nga yung pismas mo, nung tinanggal mo sa programa mo, talaga nag-aalangan ka pa. Palingon-lingon ka. Kung mayroon pa bang taong makakita, may kamera pa ba? Ikaso nga lang, nakita yung pagmumukha mo. Richard Palacio. Huwag ka nang masyadong mayabang. O sige nga, kung hindi ka si Richard Palacio, wala kang nag-claim. Ako si Richard Palacio at ako to. Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Yung si Christian Cañas, mayroon kaagad nagsalita. Hindi po ako si Epipanyo Labrador. Mali po kayo. Pero si Richard Palacio, wala pong nag-claim. At siya talaga na mismo ang nagsabi, umamin na siya si Richard Palacio dahil nga sa kanyang kaso na bakit daw kailangan kasuhan na ganun lang yung ninakaw niya. Magnanakaw ka. Talagang totoong magnanakaw ka, kaya wag kang nako po mga kababayan. Yun ang walang galang ito kahit na matanda na si Pangulong Duterte. At
Napakaraming ginawa sa ating bansa. Kaso nga lang itong tao na ito, wala itong lisensya eh. Sino ba nakagawa? Nagawing 10 years yung lisensya. Yung passport, sino ba nakagawa? Nagawing 10 years. Sino bang nakapagpagawa ng napakaraming project sa Manila, sa mga probinsya? Si Pangulong Duterte. Tapos binabastos lang ng unggoy na ito, na lagi nakapismas na ito. Kulang na lang mag-helmet pag nag-vlog. Naku po! Itali mo yung may kahoy dyan, mataas, kumuha ka ng lubid. Tapos itali mo yung liig mo, sumabit ka dun sa kahoy para matapos na yung kayabangan mo. Yun na nga, dito lang muna. Bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang ako. Shoutout kay Member G. Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Ito, magbabasa ako ng ilang komento dito. May mga komento dito, talagang galit na sila kay Bading na Epipanio Labrador. Bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Nagpalit lang tayo ng eyeglass, mga kababayan. Kasi medyo madilim dito sa ating kinaroroonan. Shoutout kay Peter Santua. Asong matabil kung ano-ano sinasabi, ala naman siyang patotoo sa sinabi niya. Mga sumusuport sa taong ito, ganito ba ang pinapaniwalaan ninyo? Tama talaga. Talagang yung mga sumusuporta kay support na Epipanio Labrador, talagang mga uto-uto, mga kababayan. Sobrang uto-uto. Ay, shout out na rin kay Rakun, Mr. Labrador alias Whoop Whoop. Shout out na rin kay Kunra Doidja. Nako, piko na ako dyan sa Labrador. Kung dito lang yan sa probinsya namin, sos, di uubos ng 2 kilo. Idol, super dine. Iwan lang kung mabuhay man yan, tiyak may pension yan sa PWD. Shout out na rin kay Mr. Finn. Lifetime sentence for Labrador. Tama, bibitayin ko to eh. Shout out na rin kay Summer Balulong. Naawa ako sa sarili ko, kamo. Naawa talaga siya, kunwari lang. Naawa siya sa mga nabibiktima. Kang magano yan? Pulpis helmet. Talaga, shout out Summer Balulong. Pulpis helmet talaga para wala na talagang palatandaan sa kanyang mukha. Shout out na rin kay Intol Dalugo. Sukol na ang aso kaya ganyan, daming salita, walang ebidensya. May pakita kaya pag nahuli yan, nako, ipon ng kaso sa kanya. Yan ang sabi ni Intol Dalugo. Shout out na rin kay Rodolfo Pangilis. At sabi niya, tama po dyan si Richard Palacio, si Boy Supot po yan. Tama po, di yan si Richard Palacio, si Boy Supot po yan. Shout out na rin kay Lyrel Kiang Garcisa. Grabe naman ang sungad ng taong ito. Sobrang baho, lahat ng may pangit na salita. Tingnan niya muna sarili niya. Tama talaga, sobrang aywa ko ba kung ano bang klaseng pinalaki ba ito ng magulang? Baka palaboy-laboy lang ito sa gubat, mga kababayan. Kasi yung ugali nito parang yung baboy ramo. Yan ang ugali niyan. Palaboy-laboy lang sa gubat siguro. Wala talagang nagdisiplina sa taong yan. Shout out na rin kay Norman Pabilia. Mahuli din po yan ang asong Labrador at harapin niya ang kaso nito. Yan ang asong super tapang kaya nagtatago ng husto. Tama talaga, kinanta niya na ang amo niya, tambaluslos ngagbaraw at isang babae sa palasyo. Ayon kay Alejandro Siralde, babae sa palasyo, walang iba kundi si First Lady ngagba din. Yun ang shoutout na rin kay Member G, Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Coco, kay Leon at kay Yuri sa kanyang mga apo. Shoutout rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay tawag nito kay Ma'am Edisa Borvi at kay Ma'am Susan 786 at sa lahat-lahat shoutout. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.